Good day. So I am here to discuss the second part of the first chapter of our book, which is Accounting and its Environment. So we are now going to discuss the fundamental concepts underlying accounting. So the first concept is what we call entity concept, which states that an accounting entity stands apart as a separate economic unit. So ang ibig sabihin po nito, ang isang business entity ay separate sa kanyang owner. So kung ano man po ang transaction na personal ng owner, halimbawa siya ay tumama sa loto, kung hindi naman ito nakakaapekto sa business, ay hindi dapat i-record ng business. So hiwalay po ang owner at ang business na pinapatakbo niya. At in case po na yung owner ng business ay maraming business, so yung pong mga transaction ng isang business ay hindi dapat ihalo sa transaction ng isa pang business. Halimbawa, ang isang business owner ay merong merong funeral home at saka memorial park. So, kung ano man ang mga transactions ng memorial park, hindi ito dapat imingle or ihalo sa transactions ng funeral home. So, yun pong ibig sabihin ng entity concept. The second concept is periodicity concept, which states that an entity's life can be meaningfully subdivided into equal time periods for reporting purposes. So, hindi na po natin hinihintay na matapos ang buhay ng business o magsara siya bago tayo mag-prepare ng report. Bakit po? Kasi kung ganun po ang gagawin natin, hindi na po magiging timely at relevant ang ating report. Kasi po yung ating financial report ay ginagamit ng maraming mga economic users, decision makers, para makapag-desisyon sila. So kung hihintayin pa natin na magsara yung business bago tayo magawa ng financial report to summarize the operations of the business sa buong buhay niya, paano po makakapag-desisyon ng tama yung mga users? So ang ginagawa po natin, hindi na po natin hinihintay na magsara yung business, kundi gumagamit po tayo ng mga sabihin nating meaningful divisions ng time, pwedeng monthly, quarterly, or yearly, para mag-prepare ng financial reports. Para po ma-enhance yung timeliness at relevance ng ating report. Para po yung mga users ay merong magamit sa kanilang pagdedesisyon. Kasi nga po, hindi naman sila pwedeng maghintay ng maraming taon bago magdesisyon. The next concept is what we call the stable monetary unit concept, which states that we assume in accounting that the currency has a relatively stable purchasing power. Alam naman po natin na ang purchasing power ng pera ay nagbabago dahil sa inflation, no, sa pagbabago po, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So yung kanyang nabibili last year, yung halimbawa, yung nabibili ng piso last year ay hindi na niya mabibili this year kasi nga tumaas yung presyo. Pero sa accounting po, ini-ignore po natin yung pagbabago sa purchasing power ng currency. Ina-assume po natin na yung value ng piso last year ay siya ring value ng piso ngayon. Ito po ay ginagawa natin para yung mga amounts na re-report natin ay mas madaling i-add at i-subtract. Kasi nga we assume 1 peso last year is equal to 1 peso this year. May exception po dito kapag po merong hyperinflation or masyadong mataas na inflation, hindi na po natin ginagamit yung stable monetary unit concept. Meron po tayong special accounting procedure para sa mga financial report kung ang business environment ay hyperinflationary. Next concept is the going concern assumption, which states that
we assume that a business entity will continue in operation in the foreseeable future. So, hindi natin ina-assume na siya mababankrupt bukas or in the few months. Unless there is evidence, ang lagi nating assumption ay ang business ay magpapatuloy ng kanyang operation indefinitely. So ito pong assumption na to ang dahilan kung bakit tayo merong depreciation. So long-term assets are depreciated dahil sa assumption na ito. I'm pretty sure you are already familiar with depreciation. Diba? Halimbawa, bumili tayo ng equipment ngayong taon na to. Yung nagastos natin sa equipment na yan, hindi natin siya i-record ng biglaang expense this year. Kundi, hinahati-hati natin yung expense sa useful life ng asset. Kasi nga, ang assumption natin, yung benefit ng asset ay spread out in many years. Kumbaga, yung pakinabang sa asset na yan ay maraming taon. Kaya yung expense sa asset na yan dapat i-divide din sa maraming taon. So, yun po yung ito pong assumption na to, yung going concern assumption, ito po yung dahilan kung bakit tayo may depreciation. At ito rin din po ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng fair value sa pag-measure ng asset. Though ito pong fair value measurement ay mapapag-aralan nyo po sa higher accounting subjects. Pero, i-discuss ko ng konti. Ang fair value po, pag sinabing fair value, yan yung value ng isang asset today. Kasi nagbabago po ang value ng asset. Halimbawa na lamang po ang land. Alam natin na ang lupa, tumataas ang value habang dumadaan ang panahon. So, sa accounting po, inire-report natin ang land using fair value. So, hindi siya pare-pareho yearly. Kung magkano ang value niya as of the reporting date, yun yung nilalagay natin sa balance sheet. Okay? So, ito po ay mapapag-aralan nyo sa higher accounting subjects. Punta naman po tayo sa basic principles used in accounting. The first one is objectivity principle. Ang ibig sabihin po nito, accounting records and statements must be based on reliable data. Di ba? Pag sinabing objective, kahit na sinong tao ang tumingin sa transaction, iisa ang magiging conclusion. So, ang accounting records po natin ay hindi dapat gawa-gawa. So, meron po siyang tinatawag nating trail, audit trail. So, may mga dokumento na magpapatunay na yung transaction ay totoong nangyari. Yun po ang ibig sabihin ng objectivity principle. Next is historical cost. Assets must be recorded at actual cost and not at management thinks they are worth as of the reporting date. So ito po yung ginagamit natin pag bumibili tayo ng mga assets. Okay? So kung magkano ang ibinayad, kung magkano yung utang na nakuha ng isang business para mabili ang asset na yan, yun ang gagamitin natin sa pag-record. The next concept is revenue recognition principle, which states that revenue must be recorded in the period when services are rendered or goods are delivered and not when cash is received. So, I assume ito po ay na-tackle na nung kayo high school. So, sa accounting po, inire-record natin ang income kung kailan tayo nagserbisyo sa customer or kung kailan natin dineliver yung paninda sa customer. Hindi po kung kailan natin ma-receive yung cash. Kasi po minsan, hindi po pareho ng period yan. Pwedeng this year mo dineliver yung goods, pero ang cash marireceive mo next year. Sa accounting po, ire-record natin yung transaction na yon as revenue this year. Kasi this year ka nag-deliver ng goods. Kahit pa yung cash ay marireceive mo next year. Next concept is the expense recognition principle,
medyo kahalintulad po ito ng revenue recognition principle. So sa accounting po, we recognize expense in the period when goods and services are consumed and not in the period when cash is disbursed. So, ang recognition po natin ng expense accounting kung kailan natin naubos yung or na-consume yung goods or service, kung kailan tayo nakinabang. Hindi kung kailan tayo maglalabas ng pera para bayaran yung goods and service na pinakinabangan natin. Example po niyan, kung makareceive po tayo ng bill ng kuryente ngayong September, pero yung bill ay para sa consumption ng kuryente noong August. Sa accounting po, yung bill na na-receive natin ngayon ay ire-record bilang expense ng August. Kahit pa yung bill ay na-receive ngayon or kahit pa nga bayaran natin ng cash ngayong September. Still, ire-record siya as expense ng August kasi August natin kinonsume yung kuryente. The next principle is adequate disclosure, which states that all relevant information that would affect the user's understanding and assessment of the accounting entity must be disclosed. Ito pong principle na ito ay natutupad doon sa ikalimang financial statement. Siguro yung marami sa inyo ay hindi pa familiar doon sa ikalimang financial statement. Ang tawag po natin doon yung notes to financial statements. Diba? Familiar lang siguro kayo sa balance sheet, sa income statement, at sa statement of changes in owner's equity. Meron pa pong dalawang financial statement. Yung statement of cash flow na siguro ay nag-prepare din kayo ng high school. At yung ikalima, yung notes to financial statements. Ito po ay explanation ng mga information na hindi ma-express in numbers or in currency. Pero dapat malaman ng mga users para mas lalo nilang maintindihan yung mga numbers na nakareport sa balance sheet and income statement. Example po nito. Halimbawa po, nagkaroon ng sunog sa company, na damage yung inventory, pero hindi pa ma-estimate kung magkano. So dahil hindi pa siya ma-estimate kung magkano, hindi mo pa siya pwedeng ilagay doon sa income statement. Kasi nga wala pang valuation, wala pang value in pesos. Pero mahalagang malaman ng mga users na nagkaroon ng sunog. So yung pong event ng sunog, doon mo siya ilalagay sa ikalimang financial statement, yung notes to financial statement. At ito pong ganitong practice ay bilang pagtupad sa principle ng adequate disclosure. Next is materiality. Financial reporting is only concerned with information that is significant enough to affect evaluations and decisions. Akala nung iba, ang mga accountant ay hanggang sa kahuli-hulihang sentimo or kahuli-hulihang piso ay ina-account namin or hinahanap namin. Hindi po. Kapag ang isang amount ay para sa amin, hindi naman masyadong makakaapekto sa perception ng mga users sa financial health ng isang business, hindi na po yan namin masyadong ina-account. So halimbawa po, kung kayo po ay magre-research ng mga financial statement ng malalaking business, minsan po yung kanilang halimbawa sales ay bilyon. Halimbawa, to be exact, halimbawa 36,646,445,320. So yan, puro numbers. Pero pag nag-report po sila ng balance sheet, minsan ang nire-report lang po namin na mga accountant ay say 36 billion. Nira-round off po namin. So bakit po? Yun po ay application ng materiality. So pagtingin namin, hindi naman kailangan ng mga users na makita pa yung kahuli-hulihang sentimo ng mga sales, ng mga expenses. So ang ginagawa po namin sa income statement ay nira-round off to the nearest thousands or millions. Depende
sa judgment ng accountant using materiality. The next accounting principle ay yung tinatawag na consistency principle, which states that a company or a business entity must use the same accounting method from period to period. So, medyo mahirap po itong discuss ngayon kasi po meron tayong mga tinatawag na accounting standard. So, halimbawa na lamang po sa property, plant, and equipment. Ito po yung mapapag-aralan nyo pag nakarating kayo sa intermediate accounting. So, sa property, plant, and equipment, meron pong inaalaw na dalawang measurement. It's either the cost model or revaluation model. So, as a general rule po, kung ang ginagamit ng isang business entity sa measurement ay cost model, dapat cost model siya all throughout hanggang sa susunod na taon, sa susunod pang taon. Bakit po? Para po mas madaling makita ng users yung kaibahan ng kanilang performance sa mga taong dumadaan. Kasi kung iba-iba po yung measurement na gagamitin ng company sa pag-measure ng kanilang property, plant, and equipment, mahirap i-compare yung mga amounts na nireport niya 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, at ngayon. Kasi iba-iba yung basis. Ito po ay general rule. May exception po dito. Una, minsan, meron pong ipinapatupad na bagong accounting standard. At pag ni-require ng accounting standard, ang isang accounting method na gagamitin, pag sinabing ito yung required, abay syempre, susunod lahat ng business. At kung yung required na bagong accounting method ay iba doon sa accounting method na ginamit ng isang business last year, susunod pa din siya kahit magkaiba, kahit pa ma-violate ang consistency principle. So yon, ang consistency principle pwedeng mabali kapag ni-require ng accounting standard or voluntary. If the entity can prove that it will lead to a better presentation. Minsan, habang dumadaan yung mga taon, marirealize ng isang business na mas maganda pala, mas kapaki-pakinabang sa mga users kapag yung isang accounting method ang ginamit kaysa dun sa isa. So, kung ang paniniwala ng isang business at kung kaya niyang i-justify na ang pagbabago sa accounting method ay mas makakabuti sa perception or mas makaka-benefit sa users ng accounting information, why not? Pwede niyang baliin ang consistency principle. So this ends the second part of our discussion. Meron pa po tayong sunod na part. So, pakipanood na lang po.